Noong July 5, 2025, nagsama-sama ang 45,000 katao para saksihan ang isa sa pinakahinahangaan na concert sa kasaysayan, ang Back to the Beginning concert ng legendary English heavy metal band na Black Sabbath kasama ang all-star lineup ng supporting artist sa mundo ng rock music. Ito ang tinaguriang farewell performance hindi lang para sa banda kundi para sa tinig na naging simbolo sa madilim na mundo ng heavy metal na si Ozzy Osbourne. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ang event na iyon ay higit pa sa isang pamamaalam. Well kaibigan, ito ang epic na kwento ng isang ordinaryong batang kalye na naging alamat sa mundo ng rock music. Tinaguri ang The Prince of Darkness. Ipinanganak si John Michael Osbourne noong December 3, 1948 sa Birmingham, England. Mula pagkabata, ramdam na ni Osbourne o Ozzy kung tawagin ang hirap ng buhay. Hirap siya sa eskwela dahil sa kanyang kapansanan na dyslexia, madalas siyang mabuli at unti-unting nalubog sa kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Pero kahit papaano, may isang bagay ang naging kanlungan ni Osbourne, ang musika. Sa murang edad na 14, matapos marinig ang hit song ng The Beatles na She Loves You, nabuo sa puso't isipan ng ating bida ang inspirasyon na maging isang musikero. At sa edad na 15, iniwan ni Osbourne ang pag-aaral at pinasok ang iba't ibang trabaho mula sa construction hanggang sa slaughterhouse upang matustusan ang pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa puso't isipan ng batang si Osbourne, isang bagay lang ang malinaw, ang takasan, ang kahirapan. Noong 1967, matapos makulong dahil sa pagnanakaw at sa hirap na makahanap ng matinong trabaho, napagpasyahan ni Osbourne na sundan ang sigaw ng kanyang puso. Dahil dito, naglagay ito ng note sa isang music shop, isang simpleng advertisement na nagbukas ng pinto para sa isang karera na bumago sa mundo ng rock music. Dito niya nakilala sina Geezer Butler, Tony Iommi at Bill Ward. Bagamat nung una hindi man sila gaanong kumbinsido sa boses ni Osbourne, pero may nakita silang kakaiba sa binata. May attitude, may presence at higit sa lahat may kakaibang sigla na hindi mo basta-basta makikita sa kahit na sino mang aspiring singer. Dahil dito nabuo nila ang bandang Earth na kalaunan binago nila sa Black Sabbath. Ngunit kaibigan, hindi lang pangalan ang nagbago sa kanila dahil naging mas mabigat, madilim at kakaiba ang tunog ng kanilang musika na tila ba exact opposite sa masayang rock and roll ng dekada 60. At dito nila nabuo ang bagong genre ng musika, ang heavy metal. Sa kasagsagan ng kanilang karera, nakapagbenta ang Black Sabbath ng mahigit 75 million albums at itinatag ang blueprint na tinatahak ng heavy metal, habang si Osbourne naman ang naging simbolo ng madness sa rock scene. Subalit habang patuloy ang pag-akyat ng kanilang kasikatan, unti-unting bumagsak ang personal na buhay ni Ozzy. Nalulong ito sa alak, droga at bisyo hanggang sa mapagod pati ang kanyang banda at natanggal sa Black Sabbath noong 1979. Well kaibigan, sa mga puntong ito ng buhay ni Osbourne, ang tanging bagay na dati nagligtas sa kanya, ang musika, ang siya na ring bagay na unti-unting sumira sa kanya. Pero ang inakala ng iba na ito na ang katapusan ni Ozzy, ngunit hindi, dahil unti-unting bumangon si Osbourne bilang isang solo artist at hindi lang siya basta bumalik. Naging mas successful pa ito sa labas ng Black Sabbath. Naglabas ng 13 solo albums, nanalo ng Grammy
na indak sa Rock and Roll Hall of Fame at itinanghal na isa sa pinakamaimpluwensyang heavy metal icon sa kasaysayan. Ngunit higit sa lahat, natuto siyang harapin ang kanyang kahinaan, pagkakamali at pahalagaan ang kanyang pamilya. At bilang huling pagpupugay sa harap ng libu-libong fans, muling tumindig ang tinig ng Prince of Darkness noong July 5, 2025 sa Villa Park sa Aston, Birmingham, England, malapit sa lugar kung saan nagsimula ang kanyang legendary na karera. Sa kabila ng iniindang karamdaman, nag-perform si Osbourne sa entablado sa huling pagkakataon, hindi lamang bilang pagtatapos sa kanyang legendary na karera, kundi isa itong benefit concert, isang simpleng paraan ni Osbourne para magpasalamat at suklian ang industriyang nagbigay sa kanya ng lahat. Ang lahat na nalikom na pera na umabot sa humigit kumulang 140 million euros ay inilaan para sa Acorns Children's Hospice, Birmingham Children's Hospital at Cure Parkinson's Disease. Isang huling awit, isang huling alay para sa industriya na bumuo sa kanya. Pero sa kasamaang palad, ilang linggo ang lumipas noong July 22, 2025 sa edad na 76, tuluyan nang namaalam sa dilim ang tinaguriang Prince of Darkness na si Ozzy Osbourne dahil sa heart attack. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang tunay na rockstar ay hindi lamang yung may kakayahang sumigaw sa entablado, kundi yung may kakayahang harapin ang katahimikan ng gabi, bumangon at matuto sa pagkakamali. Ito ang The Epic Unlimited, kung saan ang bawat kwento ay may mas malalim na katotohanan. Kaya, peace out!